May alam akong kwento na nangyari sa isang estudyante. Tawagin na lang natin siyang Ate Lita. Nangyari ito noong 2016, fourth year college na si Ate Lita noon, sa isang malaking universidad sa Maynila. Noong summer vacation, naisipan ni Ate Lita na magstay muna sa dormitoryo ng university. May ganong kasing option sa kanila. May mga estudyante na pwedeng magstay sa dorm kahit bakasyon. Kailangan lang magbayad ng extra fee. Ginawa yun ni Ate Lita kasi gusto niyang mag-aral para sa board exam. May mga libro siya na gusto niyang basahin at mga reviewer na gusto niyang sagutan. Kapag nasa bahay raw siya, hindi siya makakapag-aral ng maayos kasi may mga kapatid siyang bata. Sabi ni Ate Lita, noong una ay enjoy na enjoy siya sa pagstay sa dorm. Tahimik, walang istorbo, pwedeng mag-aral ng maayos. Pero habang lumilipas yung mga araw, unti-unti niyang naramdaman yung kakaibang katahimikan na parang may kulang. Papalapit na yung Pasko, doon na raw siya nakaramdam ng lungkot at takot. Lungkot kasi siyempre, mag-isa lang siya. Wala siyang makausap. Yung mga kasama niya sa dorm ay may kanya-kanyang bakasyon. Takot kasi sobrang tahimik. Yung tipong kahit yung pinakamaliit na tunog ay maririnig mo. Yung mga ganong bagay ay nakakatakot kapag gabi na. Sabi ni Ate Lita, noong bisperas ng Pasko naisipan niyang maglakad-lakad sa campus. May parating na bagyo noon, kaya nagmamadali na siyang maglakad-lakad. Bago pa man dumating yung bagyo at magkulong na lang siya sa dorm, habang naglalakad ay may nakita siyang lumang establishmento. Hindi ko na lang babanggitin kung ano yon. May mga dekorasyong pamasko yung establishmento. Sabi ni Ate Lita na curious daw siya kasi yung mga dekorasyon ay parang mga dekorasyon sa bahay. Hindi yung mga makukulay na parol at Christmas lights, kundi mga simpleng Christmas lights lang na nakasabit sa mga halaman sa labas. Tapos sa bintana ay may mga nakadikit na mga drawing ng mga bata. Pumasok si Ate Lita, hindi naman daw nakalock yung gate. Pagpasok niya ay nakita niya na yung mga drawing sa bintana ay mga Santa Claus, Christmas tree, mga regalo, at iba pang mga bagay na may kinalaman sa Pasko. Kulay Crayola lang yung mga drawing. Sa loob, may mga Christmas lights din na nakasabit sa mga halaman. May Christmas tree na maliit sa isang sulok. May mga parol na nakasabit sa kisame. May mga medyas na nakasabit sa pader. May mga nakasulat na Merry Christmas sa mga pader. May mga lobo na may design ng Pasko. May mga Christmas cards na nakadikit sa pader. May mga regalo na nakasalansan sa isang sulok. Lahat ng mga dekorasyon ay mukhang lumana. Yung Christmas tree ay natutuklap na yung pintura. Yung mga parol ay kupas na. Yung mga medyas ay butas-butas na. Yung mga lobo ay maliliit na. Yung mga regalo ay may mga alikabok na. Yung mga Christmas cards ay hindi na mabasa yung mga nakasulat. Yung mga Christmas lights lang ang hindi luma. Pero hindi raw makulay yung mga Christmas lights. Kulay puti lang. Sa gitna ng establishmento ay may nakasinding kandila. Sabi ni Ate Lita, hindi niya alam kung bakit may nakasinding kandila sa gitna ng establishmento. Parang may kakaibang presensya yung kandila na nagbigay ng hindi maipaliwanag na kabang nararamdaman niya. Para raw itong flashlight na naglalabas ng liwanag. Pero sa halip na mapaliwanag yung buong establishmento ay parang mas lalo pa itong dumilim. Habang nakatitig si Ate Lita sa kandila, ay may narinig siyang tumatawa. Malalim yung tawa, parang tawa ng isang matandang lalaki. Lumingali nga siya para hanapin kung saan nanggagaling yung tawa. Pero wala siyang makita, tapos biglang may umihip na malakas na hangin. Namatay yung kandila at nagdilim yung buong establishmento. Nagsindi ng flashlight si Ate Lita. Paglingon niya sa likod ay may nakita siyang napakalaking nilalang na nakatayo sa harap ng pinto. Kulay itim yung nilalang. Hindi niya makita yung itsura. Pero naramdaman niya yung malamig na hangin na parang bumalot sa kanya at yung mga mata nitong kulay pula ay parang tumatagos sa kaluluwa niya.
kasi sobrang dilim. Pero yung mga mata nito ay kulay pula, nakangiti yung nilalang. Kita yung mga ngipin nitong matatalas. May hawak itong tabako na may sindi. Naglalabas ng usok yung tabako. Pero sa halip na sa bibig o ilong ng nilalang lumabas yung usok, ay sa tenga nito lumalabas yung usok. Tumakbo si Ate Lita papunta sa pinto. Pero hindi siya makalabas kasi nakaharang yung nilalang. Nagsalita yung nilalang. Sabi nito, "Saan ka pupunta?" Malalim yung boses nito. Parang boses ng isang matandang lalaki. Tumakbo si Ate Lita papunta sa kabilang pinto. Pero pagtakbo niya ay parang lumayo yung pinto. Tumingin siya sa likod at nakita niya na nakasunod sa kanya yung nilalang. Nagtatakbo siya, pero habang tumatakbo siya ay parang lalong lumalayo yung pinto. Yung mga pasilyo ay parang humahaba. Nagsimula nang umiyak si Ate Lita. Hindi niya alam kung paano siya makakawala sa establishmento. Naalala niya yung asin na dala niya sa bag na sabi-sabi ay mabisang panlaban sa mga engkanto. Kumuha siya ng isang dakot na asin. Tapos ay hinagis niya sa nilalang na nakasunod sa kanya. Nagsisigaw yung nilalang, tapos ay biglang bumalik sa dati yung mga pasilyo. Nakita niya na malapit lang sa kanya yung pinto. Tumakbo siya palabas. Paglabas niya ay tumakbo siya pabalik sa dorm. Hindi na siya lumingon sa establishmento. Sabi ni Ate Lita, ilang araw siyang hindi lumabas ng dorm. Natrauma siya sa nangyari. At kahit sa simpleng tunog ng tawa mula sa labas, parang bumabalik lahat ng takot na naramdaman niya nung gabing yon. Tuwing nakakarinig siya ng tawa mula sa labas ay natatakot siya. Tuwing nakakakita siya ng puno ay naaalala niya yung nilalang na nakita niya. Isang araw, kinausap siya ng isa sa mga gwardiya ng university. Sabi nito, napapansin daw kasi niya na hindi na lumalabas si Ate Lita. Kaya nag-alala siya. Kinuwento ni Ate Lita yung nangyari sa kanya. Sabi ng gwardiya, sa susunod daw na makakakita uli si Ate Lita ng ganong nilalang, ay maghagis lang siya ng asin o kahit anong bagay na galing sa simbahan. Kwento pa niya, minsan daw ay nakita niya rin yung mga engkanto na naglalakad sa campus at sa asin lang siya nakahanap ng lakas ng loob para makalayo. Sabi pa ng gwardiya, hindi lang daw si Ate Lita ang nakaranas ng ganoong karanasan. Pati siya raw ay nakaranas na rin ng ganon. May mga engkanto raw na nakatira sa campus. Minsan daw ay nagpapakita yung mga ito, pero hindi naman daw lahat ay masasama. May ilan lang na mahilig manakot. Mula noon, naging maingat na si Ate Lita. Lagi na siyang may dalang asin. Naging interesado rin siya sa mga kwento tungkol sa mga engkanto. Sa bawat kwento na naririnig niya, lalo siyang na-curious kung paano nagiging bahagi ng realidad yung mga alamat. Nag-research siya at nalaman niya na may mga engkanto pala na nagdiriwang ng Pasko. Kaya siguro may mga dekorasyon sa loob ng establishmento na yon. Hanggang ngayon, hindi pa rin makalimutan ni Ate Lita yung karanasan niya. Tuwing may naririnig siyang tumatawa, naaalala niya yung nilalang na nakita niya. May gusto sana akong itanong sa inyo. Nagkaroon na ba kayo ng karanasan na makatanggap ng liham mula sa isang taong matagal nang patay? Ako kasi, nangyari ito sa akin at masasabi kong hindi ito isang napakagandang karanasan. 2004, umuwi ako sa probinsya namin sa Quezon para magpasko. Matagal na akong hindi nakakauwi noon dahil sa trabaho sa Maynila. Kaya naman, tuwang-tuwa ako nang makauwi ako sa wakas. Pagdating ko sa bahay, sinalubong ako ng mga kamag-anak ko. Tapos may inabot sa akin si Mama na isang sulat. Sabi niya, para daw sa akin yon, galing kay Lolo. Nagulat ako kasi 2002 pa namatay si Lolo. Para bang may tumama sa akin na malamig na hangin.
paano siya makakapagpadala ng sulat para sa akin? Sabi ni Mama, bago raw mamatay si Lolo, nag-iwan ito ng mga sulat para sa aming mga apo niya. Iba-iba raw yung mga nakasulat sa mga sulat na yon. Kaya hindi niya alam kung ano ang nakalagay sa sulat na para sa akin. Pagbukas ko ng sobre, may nakalagay na date sa itaas ng sulat, December 2004. Ibig sabihin, para talaga sa akin yung sulat at para sa Paskong yon. Ang nakalagay sa sulat ay ganito. Mahal kong apo, alam kong matagal ka nang hindi nakakauwi sa atin. Kaya naman gusto kong bigyan ka ng babala. May isang kulto na nag-ooperate sa bayan natin. Hindi ko alam kung sino-sino ang mga miyembro ng kulto na ito. Pero ang hinala ko ay marami sa mga kakilala natin ang kasali sa kulto. Kaya mag-ingat ka sa kung sino ang pagkakatiwalaan mo. May isang lugar sa kagubatan na pinupuntahan ng kulto. Huwag mong susubukang hanapin ang lugar na iyon dahil tiyak na kapahamakan ang aabutin mo. Mahal na mahal kita, apo. Kaya sana ay makinig ka sa babala ko. Mahal na mahal ko rin si Lolo. Pero sa kasamaang palad, hindi ko siya pinakinggan. May kaibigan ako sa Maynila na sumama sa akin pauwi ng probinsya. Tawagin na lang natin siyang Leo. Si Leo ang may kasalanan kung bakit hindi ko pinakinggan si Lolo. Pinakita ko sa kanya yung sulat at ang sabi niya, hanapin daw namin yung lugar sa kagubatan na sinasabi ni Lolo. Tapos, i-report namin sa mga pulis para mahuli yung kulto. Pumayag ako sa plano ni Leo kasi naisip ko na tama naman siya. Kung mahuhuli namin yung kulto, hindi lang namin matutulungan yung bayan namin, kundi makikilala pa kami. Ang problema, hindi namin alam kung saan hahanapin yung lugar na sinasabi ni Lolo. Pero naisip namin na baka may mga palatandaan na makikita kami. Basta maglalakad lang kami sa kagubatan. Isang hapon, nagpunta kami ni Leo sa kagubatan. Naglakad lang kami ng naglakad, pero habang papalapit kami sa arko na gawa sa mga puno, para bang may bumubulong sa amin na bumalik na kami. Pumasok kami sa arko at doon nagsimula ang kalbaryo namin. Naramdaman ko na nag-iba yung temperatura. Pagpasok namin sa arko, mas malamig na yung hangin. Nagtinginan kami ni Leo pero hindi kami nagsalita. Nagpatuloy lang kami sa paglalakad. Maya-maya pa nakarinig kami ng mga boses. Naglakad kami papunta sa direksyon ng mga boses at doon namin nakita ang isang altar na gawa sa mga bato. May mga simbolo sa altar na hindi ko maintindihan. Nakita rin namin na may mga kandila sa paligid ng altar. Sa likod ng altar may mga taong nakatayo. Nakatayo sila sa paligid ng isang bonfire at may mga hinihiyaw silang mga salita. Hindi namin maintindihan yung mga salita dahil parang Latin yata yun. Sabi ko kay Leo umalis na kami, pero sabi niya tignan pa raw namin ang mas malapitan. Sumang-ayon ako kay Leo. Naglakad kami papalapit sa mga tao. Doon namin nakita na may nakahiga sa gitna ng bonfire. Isang babae, hindi siya nasusunog pero nakahubad siya at umiiyak. Sabi ko kay Leo, kailangan na naming umalis at mag-report sa mga pulis. Pumayag na siya, pero habang paalis na kami, may nabali na sanga sa ilalim ng paa ko. Lumingon yung mga tao at doon ko nakita na lahat sila ay may suot na maskara na may simbolo sa noo. Tumakbo kami ni Leo. Naririnig namin na hinahabol nila kami, kaya mas binilisan pa namin yung takbo. Hindi ko alam kung gaano katagal kami tumakbo. Pero nung naramdaman ko na hindi na namin naririnig yung mga naghahabol sa amin, naglakad na lang kami. Nakita namin yung isang maliit na kuweba. Pumasok kami roon at doon namin nakita na may mga larawan na nakaukit sa dingding ng kuweba. Yung mga larawan ay mga tao na may suot na maskara. Sa itaas ng mga larawan may nakasulat na mga pangalan. Ang nakakapagtaka, yung mga pangalan ay mga pangalan ng mga ninuno namin na para bang may sinaunang sumpa na nag-uugnay sa amin sa kulto. Tapos, sa dulo ng mga pangalan, nakalagay yung pangalan ko at pangalan ni Leo.
Hindi ko na alam kung ano ang nangyari pagkatapos noon. Ang natatandaan ko na lang ay nakalabas kami sa kagubatan at nagkasundo kami ni Leo na hindi na kami babalik doon. Pagdating namin sa bahay, nagulat ako kasi wala na si Leo. Yung kaba ko parang biglang bumagsak sa dibdib ko. Para bang kinuha siya ng mga anino sa dilim. Hinanap ko siya pero sabi ng mga kamag-anak ko, mag-isa lang daw akong dumating. Hindi ko sila pinaniwalaan. Pero nung pumasok ako sa kwarto, nakita ko na may simbolo sa kama ni Leo. Katulad yun ng simbolo na nakita ko sa altar. Simula noon, parang may takot at paranoia na akong nararamdaman na para bang may mga matang laging nakamasid sa akin kahit saan ako magpunta. Pakiramdam ko, lahat ng tao sa paligid ko ay kasali sa kulto. Parang tinatakot nila ako at tinotorture sa pamamagitan ng pagpaparamdam sa akin na nawawala si Leo. Pero sa totoo lang, kinuha lang nila ito. Lumipas ang mga taon at hindi nawala yung takot at paranoia ko. Naging dahilan yon para hindi ako makapagtrabaho ng maayos. Naging dahilan din yon para hindi ako makapag-asawa. Sinubukan ko na kalimutan yung mga nakita ko sa kagubatan, pero kahit anong gawin ko, hindi ko makalimutan ang mga yon. Sa ngayon, may mga apo na ako. Ang tanging hiling ko na lang sa kanila ay sana pakinggan nila yung babala ko na huwag silang papasok sa kagubatan. Sa tingin ko, may sumpa na nag-uugnay sa pamilya namin sa kulto. Parang hindi kami makawala sa anino ng nakaraan. Kahit ilang henerasyon pa ang lumipas, lagi kaming may takot na baka bumalik ang mga kultista. May nakapagsabi sa akin na ang mga horror stories daw ay para lang sa mga buwan ng Oktubre at Nobyembre. Hindi raw bagay ang mga nakakatakot na kwento sa mga buwan ng Kapaskuhan. Hindi ako sumasang-ayon sa ganoong pananaw. Para sa akin, ang mga horror stories ay walang pinipiling panahon. Parang pag-ibig, walang pinipiling oras, lugar o pagkakataon. Basta dumarating na lang. Kaya naman sa mga nagsasabing hindi bagay ang mga horror stories sa Kapaskuhan, ito ang sagot ko sa inyo. Isang karanasan na nangyari mismo sa panahon ng Kapaskuhan. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Arvin. Gusto ko pong ibahagi sa inyo ang isang karanasan na nangyari sa akin noong Pasko. Sana po ay magustuhan ninyo ang kwento ko. December 24, 2010, sa probinsya namin. Ang daming Christmas lights na nakasabit sa mga bahay. Ang daming pagkain na niluluto. Amoy na amoy mo sa buong barangay. Sa amin, naghahanda na rin sila mama. Ako naman, nakatambay lang sa labas. Nakikipagkwentuhan sa mga kapitbahay namin na kasing edad ko lang din. Si Lolo Tino, yung pinakamatanda naming kapitbahay, lumapit sa amin. Sabi niya, may multo raw doon sa may ilog. Kapag daw may nakikita kang Christmas lights na kumukuti-kutitap doon sa may ilog, huwag mo raw lalapitan. May multo raw na naghihintay sa mga makakakita noon. Tinanong namin si Lolo Tino kung anong klaseng multo. Sabi niya, isang babaeng nakaputi raw na naghihintay ng makakasama sa lamig. Tuwing Pasko lang daw nagpapakita yung babaeng nakaputi. Kapag Pasko, naghahanap ng makakasama sa lamig. Sabi ni Lolo Tino, marami na raw ang nawawala dahil sa babaeng nakaputi. Pero hindi lang daw kumakahalat ang balita dahil ayaw ng mga nawalan na pag-usapan pa ang tungkol doon. Parang hindi naman ako naniwala sa sinabi ni Lolo Tino. Sa tingin ko, parang kwento lang ng matatanda yon para takutin kami. Sabi ko nga sa mga kaibigan ko, baka naman pinagtitripan lang tayo ni Lolo Tino. Pero si Lolo Tino, kilala namin yon na hindi nagbibiro. Kaya lang parang hindi naman kapanipaniwala yung kwento niya. Paano magkakaroon ng Christmas light sa ilog? Wala namang kuryente doon. Isa pa, kung may nawawala man dahil sa multo, siguradong kakalat ang balita sa barangay namin. Pero wala namang kaming narinig na ganon.
Sabi ko sa mga kaibigan ko, alamin natin kung totoo yung sinasabi ni Lolo Tino. Sabi ko, kapag may nakita tayong Christmas light sa ilog, lapitan natin. Baka naman may naglalagay lang talaga ng ilaw doon. Pumayag naman sila. Sabi ko, mamayang gabi magpunta tayo doon. 8:00 ng gabi, nagkita-kita kami doon sa may kalsada. Yung kalsada na sinasabi ko, yun yung kalsada na papunta doon sa ilog. Madilim yung kalsada na yun kasi wala nang mga bahay na nakatayo doon. Kung may flashlight ka, hindi mo makikita yung dulo ng kalsada. Sabi ko sa mga kaibigan ko, maglakad lang kami. Wala namang mawawala kung susubukan namin. Nasa kalagitnaan na kami ng kalsada nung makarinig kami ng mga nagkakantahan. Mga bata na nagkakaroling. Napahinto kami sa paglalakad. Tumingin-tingin kami sa paligid. Pero wala namang kaming nakitang mga bata. Sabi ko, baka naman may mga bahay lang na malapit dito na nagkakaroling. Naglakad ulit kami, pero habang naglalakad kami, nararamdaman namin na lumalamig yung hangin. Sabi ko, baka umulan na, kaya kailangan naming bilisan yung paglalakad. Nakarating kami dun sa ilog, pero wala naman kaming nakikitang Christmas lights. Sabi ko sa mga kasama ko, baka naman pinagtitripan lang talaga tayo ni Lolo Tino. Pero nung pauwi na kami, napansin ko na parang umaagos pabalik yung ilog. Tinanong ko yung mga kasama ko kung napapansin din ba nila yon. Sabi nila, oo raw. Kaya bumalik kami doon sa ilog. Tapos doon namin nakita yung kuweba na nasa ilalim ng ilog. May mga Christmas lights doon sa loob ng kuweba. Mga lobo, mga lumang dekorasyon ng Pasko. Sabi ko, baka yun yung sinasabi ni Lolo Tino na Christmas lights. Pero parang kakaiba kasi hindi naman namin yun nakita nung dumating kami. Pumasok kami doon sa kuweba at ramdam mo agad yung kakaibang lamig sa loob. Yung mga anino ng mga Christmas lights parang gumagalaw sa dingding. Sa gitna ng kuweba may malaking butas na punong-puno ng tubig na parang nag-aanyaya sa amin lumapit. Nung lumapit ako doon sa butas, nakita ko yung refleksyon ko sa tubig. Pero hindi ko refleksyon yung nakikita ko. Isang babae na nakaputi na parang siya yung multo na sinasabi ni Lolo Tino. Yung mukha niya parang nabubulok na. Yung mga mata niya parang sinilaban. Napaatras ako. Tapos narinig ko yung pag-iyak ng babae. Napatingin ako sa paligid pero wala naman akong nakitang babae na umiiyak. Yung mga kasama ko, tinanong ko kung naririnig din ba nila yung pag-iyak. Sabi nila, oo raw. Pero hindi lang daw pag-iyak yung naririnig nila. May mga boses daw na tumatawag sa kanila. Tumakbo na ako palabas ng kuweba. Pero nung nasa labas na ako, narinig ko na yung pag-iyak ng babae ay naging sigaw. Nilingon ko yung mga kasama ko. Pero si Dindo na lang yung kasama ko. Sabi ko kay Dindo, tumakbo na kami palabas, pero si Dindo nakatayo lang siya. Sabi niya may tumatawag daw sa kanya. Sabi ko, wala. Tumakbo na kami palabas, pero hindi siya gumagalaw. Tapos nakita ko na may babaeng nakaputi na nakahawak sa balikat niya. Tumakbo na ako palabas, hindi ko na siya nilingon. Sabi ko, hintayin ko na lang siya sa labas. Pero habang naghihintay ako, parang may malamig na hangin na dumaan at alam ko na hindi na siya babalik. Nakakatakot isipin na baka kasama na siya ng babaeng nakaputi. Pero ilang oras na akong naghihintay sa labas, hindi pa rin siya lumalabas. Kaya tumakbo na ako pa uwi. Hindi ko sinabi sa mga magulang ni Dindo kung ano yung nangyari. Hanggang ngayon hindi ko mapatawad ang sarili ko. Tuwing naiisip ko si Dindo, parang may bumibigat sa dibdib ko. Sa tuwing Pasko, palagi kong naaalala yung gabing yon. Sinabi ko lang na nagpunta kami sa ilog pero nawala siya. Hindi ko alam kung ano yung nakita ko doon sa kuweba, pero tuwing Pasko, nag-aalay ako ng kandila para kay Dindo at sa iba pang mga nawawala. Totoo pala yung sinasabi ni Lolo Tino. Hindi lang kumakalat ang balita dahil ayaw ng mga nawalan na pag-usapan pa ang tungkol doon. Kaya pala,
Tuwing Pasko lang, nagpapakita yung babaeng nakaputi. Dahil daw sa lungkot at lamig ng Pasko, naghahanap ito ng makakasama. Parang gusto niyang may makasama sa kalungkutan niya kahit na ibig sabihin nun ay may mawawala. At dahil sa katangahan ko, nadagdagan pa ng isa yung nawawala dahil sa babaeng nakaputi. Tawagin niyo na lang akong Lali. Bata pa ako, 12 years old. Pero may kukwento na ako sa inyo, paborito ko ang Pasko. Kasi Pasko din ang birthday ko. December 25 ako pinanganak. Kaya sabi ni Mama, ako daw yung pinakamagandang regalo na natanggap nila ni Papa. Noon yun, nung hindi pa lasenggo si Papa. Nung hindi pa siya nalululong sa alak, masaya kami sa bahay. Lagi kaming may handaan sa Pasko, maraming bisita, maraming regalo. Pero nung nalulong na sa alak si Papa, nagbago na ang lahat. Malungkot na sa bahay, laging may away. Si Papa kasi, paglasing na, nagiging bayolente. Minsan nagiging iyakin. Minsan nagiging baliw. Si Kuya na lang ang kasama ko sa bahay. Si Mama kasi may trabaho sa Maynila. Si Kuya ang tumatayong magulang ko kahit siya rin ay nahihirapan. Siya yung nag-aalaga sa akin kahit minsan pagod na rin siya. Si Kuya rin ang nag-aayos ng mga Christmas decor sa bahay. Siya ang bumibili ng mga regalo. Siya ang nagluluto ng mga pagkain. Pero kahit anong gawin ni Kuya, iba pa rin yung pakiramdam. Parang may kulang. Yung saya na dati naming nararamdaman, hindi na bumabalik. Parang may anino ng nakaraan na hindi mawala-wala. Iba pa rin kapag si Papa ang gumagawa ng mga bagay na yon. Parang hindi kumpleto ang Pasko. Parang walang pagmamahal. Pasko na, birthday ko pa, pero parang walang halaga. Parang wala lang, kahit may cake at spaghetti parang kulang pa rin. Parang may malaking butas na hindi mapunan. Nung birthday ko, may handaan naman kami kahit papaano. Nagluto si Kuya ng spaghetti, tapos bumili siya ng cake. May regalo rin siya sa akin, pero iba pa rin. Hindi pa rin kumpleto. Nung gabing yon, nagising ako. Narinig ko kasi na parang may nag-aaway. Lumabas ako ng kwarto. Nakita ko si Kuya, nag-iisa sa sala. Nakaupo siya sa sofa, may hawak na sigarilyo. Hindi ko alam na naninigarilyo pala si Kuya. Sabi niya sa akin, huwag ko raw sasabihin kay Mama. Nung gabing yon, nagkwento si Kuya. Sabi niya, pasensya na raw kung hindi niya maparamdam sa akin yung totoong Pasko. Sabi ko sa kanya, okay lang. Pero ang totoo, hindi talaga okay. Na-miss ko si Papa. Yung dating si Papa na hindi lasenggo. Nung Noche Buena, nagluto si Kuya ng spaghetti. Yun lang ang handa namin. Wala kaming bisita, wala kaming regalo, wala si Papa. Nung gabing yon, nag-away kami ni Kuya. Sabi ko sa kanya, ang lungkot ng Pasko namin. Parang hindi na kami pamilya. Parang wala na kaming pinagsasamahan. Tapos, nalaman ko pa na naninigarilyo siya. Nagalit si Kuya. Sabi niya, wag daw akong magreklamo. Dapat daw magpasalamat na lang ako. Kasi kahit papaano, may handa pa rin kami. Napaiyak ako, sabi ko sa kanya, na-miss ko si Papa, na-miss ko yung dating si Papa. Tapos bigla kaming nakarinig ng kaluskos. Galing sa banyo, nagkatinginan kami ni Kuya. Sabi ko sa kanya, baka si Papa. Sabi ni Kuya, hindi raw si Papa yon. Natakot ako. Sabi ko kay Kuya, tingnan niya kung si Papa nga ba yon. Pero sabi ni Kuya, hindi raw si Papa yon. Alam daw niya na hindi si Papa yon. Lalo akong natakot. Sabi ko kay Kuya, tingnan niya na kasi. Pero sabi niya, hindi raw nga si Papa yon. Alam daw niya na hindi si Papa yon. Tapos napatayo na lang ako. Kasi nakita ko yung anino na lumabas mula sa banyo. Yung puso ko, parang gusto nang tumalon palabas. Parang may malamig na hangin na dumaan sa likod ko. Malaki yung anino.
parang anino ng isang lalaki. Napatayo rin si kuya. Sabi ko sa kanya, si Papa ba yon? Pero sabi ni kuya, hindi raw si Papa yon. Napatakbo ako sa kwarto. Naiwan ko si kuya sa sala pero kita ko sa kanya na kahit natatakot siya, gusto niyang protektahan kami. Parang gusto niyang harapin yung anino kahit takot na rin siya. Nagtago ako sa ilalim ng kumot. Tapos nagdasal ako. Nagdasal ako na sana mawala na yung anino na nakita ko. Tapos narinig ko yung boses ni kuya. Tinatawag niya ako. Sabi niya, wala na raw yung anino. Lumabas ako ng kwarto. Nakita ko si kuya. Nakita ko rin si Papa. Nakita ko si Papa na nakahiga sa banyo. Maraming bote ng alak sa tabi niya. Sabi ko kay kuya, si Papa ba yung nakita natin? Sabi ni kuya, hindi raw si Papa yon. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ni kuya. Pero sa tingin ko, pareho lang kami ng nakita. Pareho lang kami ng inisip. Si Papa nga ang nakita namin. Pero hindi si Papa. Parang yung anino, yun yung epekto ni Papa sa amin. Yung takot at lungkot na dala niya. Si Papa ang dahilan kung bakit malungkot ang Pasko namin. Si Papa ang dahilan kung bakit kami nag-aaway ni Kuya. Si Papa ang dahilan ng lahat. Hindi ko na lang sinabi kay Kuya. Pero alam kong pareho lang kami ng nasa isip. Sana sa mga susunod na Pasko, maging masaya na kami. Sana dumating yung araw na hindi na namin kailangan magtago sa anino ni Papa. Sana maging buo ulit kami, kahit papaano. Ako po si Fred, 30 years old. May gusto sana akong ibahagi sa inyo na karanasan ko noon. Baka sakaling matulungan niyo ako na maintindihan ang nangyari. Bata pa ako noon, mga nasa 10 or 11 years old. Nakalimutan ko na kasi yung eksaktong edad ko. Nakatira kami sa isang malayong baryo na nasa gilid ng kagubatan. Kung tutuusin, yung baryo namin ay parte ng kagubatan. Kaso, na-clear na yung mga puno at halaman para makapagtayo ng mga bahay. Sa baryo namin kapag Pasko may mga tradisyon at kasiyahan din naman. Nagkakaroon ng palaro para sa mga bata. May mga kantahan at sayawan sa gitna ng baryo. Pero ang pinakakaiba sa lahat ay yung mga bulong-bulungan na kapag Pasko raw ay may pagbabalat na nangyayari sa baryo namin. Ang pagbabalat ay isang proseso na ginagawa ng mga aswang bago sila makalipad. Inaalis nila yung balat nila para lumipad. Tapos ay kakain sila ng tao, kadalasan ay sanggol. Nung una kong marinig yung tungkol sa pagbabalat, para bang kinilabutan ako. Natakot ako pero hindi ko nalang pinansin kasi akala ko gawa-gawa lang yun ng mga matatanda para takutin yung mga bata. Parang kwento lang sa tabi-tabi na hindi naman totoo. Tuwing gabi ay nawawala yung tatay ko. Akala ko ay ako lang yung nakakapansin. Pero yung pala ay alam din ng nanay ko. Sabi ni nanay, hayaan ko na raw si tatay. May mga ginagawa lang daw ito sa labas na hindi ko na dapat malaman. Pero dahil sa makulit ako at curious, sinundan ko si tatay. Nakita ko siya na naglalakad sa gitna ng baryo. Tapos ay may mga sumama sa kanyang mga lalaki. Nagtago ako sa likod ng mga bahay habang sinusundan sila. Napansin ko na yung mga lalaki ay may mga suot na maskara. Nagtaka ako kung bakit sila may maskara, pero hindi ko na lang pinansin. Sinundan ko sila hanggang sa makarating kami sa dulo ng baryo. Doon ay may nakita akong malaking puno. Lumapit yung mga lalaki sa puno. Tapos ay isa-isa silang nagtanggal ng damit. Nagtaka ako kung bakit nila ginagawa yon, parang may mali. Pero nung nakita ko na isa-isa nilang tinanggal yung balat nila, para akong nanigas sa takot. Para silang mga ahas na naglalabasan yung mga laman nila na kulay pula, parang mga halimaw na galing sa bangungot. Hindi ko alam kung paano ako nakapanood ng ganon katagal. Pero hindi ko na namalayan na yung mga lalaki ay nagkaroon ng malalaking pakpak. Tapos
ay isa-isa na silang lumipad. Doon ko na-realize na aswang pala yung tatay ko at yung iba pang kalalakihan sa baryo. Tumakbo ako pa uwi, nanginginig sa takot. Pero naalala ko yung sinabi ng nanay ko, na alam niya yung ginagawa ni tatay. Parang bumagsak yung mundo ko, hindi ko na alam kung kanino pa ako pwedeng magtiwala. Lumipas ang ilang taon, ay hindi ko na lang pinansin yung nalaman ko. Hanggang sa isang bisperas ng Pasko ay sinundan ko ulit si tatay. Pero ngayon ay may dalang na akong kutsilyo. Balak kong patayin si tatay at yung mga kasama niya. Kapag nagbalat na sila, alam ko na mahina yung katawan nila kapag wala na yung balat nila. Kaya naman, dun ko sila balaksak sa akin isa-isa. Nang makarating kami sa puno, ay nagbalat na naman sila. Parang hindi na ako makahinga sa takot. Pero hindi ko pa man na isasagawa yung plano ko, ay may narinig akong mahihinang iyak ng sanggol. Parang bumilis lalo yung tibok ng puso ko. Alam kong kailangan kong kumilos. Tumingin ako sa itaas at nakita ko yung mga aswang na nakapalibot sa isang sanggol. Kinakain nila yung sanggol. Nakita ko yung iba na hinihigop yung laman ng sanggol. Yung iba naman ay kinukuha yung mga mata. Hindi ko na napigilan yung sarili ko. Nagsisigaw ako, tumakbo ako palapit sa kanila at sinaksak ko yung pinakamalapit na aswang. Pero hindi ko siya natamaan. Lumipad siya palayo. Tapos ay naramdaman ko na may humawak sa leeg ko. Paglingon ko ay si tatay. Sabi niya sa akin, sa susunod na Pasko raw ay isasama na nila ako sa pagbabalat. Doon ako natakot ng sobra, tumakbo ako palayo. Pero hinabol ako ng mga aswang. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Pero ang alam ko lang ay kailangan kong makalayo. Tumakbo ako sa mga palayan. Doon ay nagtago ako sa mga damuhan. Pero dahil sa may pakpak sila, ay nakita pa rin nila ako. Hinila ako ni tatay sa paa at sinabing hindi ako pwedeng makatakas. Pero sinipa ko siya sa mukha at tumakbo ulit. Kahit na nanginginig na yung buong katawan ko. Hindi ko alam kung gaano katagal ako tumakbo. Parang wala nang katapusan. Pero ang alam ko ay nakalayo ako sa kanila. Yung takot na naramdaman ko hindi na nawala. Hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin yung bangungot na yon. Pero ang alam ko lang ay hindi na ako babalik sa baryo namin. Baka kasi totoo yung sinabi ni tatay na isasama nila ako sa pagbabalat.